Ito ang Presidential Broadcast Service. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Iloilo. Radyo Pilipinas. 585 AM. Oras sa Radyo Pilipinas, alas 8:01 sa aga. Nagapanguna nga balita sa syudad, sa mga banwa, sa probinsya sa Iloilo, kagkaingon ng mga probinsya. Mga pananaw sa likod sa mga balita. Inyong mabatian sa Radyo Pilipinas Iloilo News. Mga balita na magasugata sa inyong nga aga. Ginbantayan, ginsunod, gintipon sa Radyo Pilipinas Iloilo News Team. Gikan sa hulot balitaan. Diretsyo sa inyong palamatian. Yari ang Radyo Pilipinas Iloilo News. Ayong aga Pilipinas, good morning Western Visayas. Welcome sa Radyo Pilipinas News sa buong adlaw sang Miyerkules, Mayo 28, tuig 2025. Ang inyo tagbalita, Janelle Baclay, kag karon sa aton balantayan kag mainit nga mga pangulong dinalan. Agbaligya sa 20 pesos kada kilo nga bugas sa Bacolod City, target nga masuguran sa una nga semana sa Hunyo. Masobra 11,000 ka household nga may undernourished nga kabataan sa Iloilo, target sang 20 bigas. Meron na program sa administrasyon ni PBBM. Kaso sang dengue ASF. Sa buong tigululan, ginahibalo ni Iloilo Governor Defensor. Probinsya sang Iloilo giningadlan nga Best Eclipse Committee sa implementasyon sa Western Visayas. PNP Chief Romel Francisco Marbil nagbisita sa Police Regional Office. Mga student athlete gikan sa Western Visayas, bago nga record holder sa Palarong Pambansa 2022. Kaso sang dengue sa Iloilo City nadugangan sang duha. Magpag-file sang kaso sa CCWI batok sa DPWH, wala sang pasihan suno sa ahensya. Oras sa alas 8:04 sa aga kagkaron sa detalye na sa aton mga balita lokal. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Target sang Bacolod City Government nga masugura na sa una nga semana sang Hunyo pagpatuman sang 20 bigas, meron na program. Suno kay Brenda Bordios, head sang Bacolod City Cooperative and Livelihood Development Office, may mga dokumento pa na kinahanglanon nga proseso antes masugura na pagbaligya sang 20 pesos kada kilo nga bugas sa Bacolod City. Dugang pa ni Bredos, may 7.7 million pesos nga pondo ang ginpain ng Bacolod City Government para sa pagbakal sang 5,800 kasako sang bugas. Sa idalom sang programa, target sang Bacolod City Government nga mabaligyaan sang barato nga bugas sa mga solo parent, persons with disability, indigent, senior citizens, kag iban pa nga mga vulnerable sector sa syudad. Kaupod sa mga asosasyon kag kooperatiba, plano sang city government nga magpahamtang sang baligyaan sang 20 kilo nga bugas sa tanan nga 61 ka barangay, 3 ka mayor nga merkado publiko kag opisina sang gobyerno. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Para sa 11,776 ka pamilya sa Iloilo ang target beneficiaries sang 20 bigas. Meron na program sang administrasyon ni Presidente Ferdinand R. Marcos Jr. Suno kay Dr. Wendell Marcelo, Provincial Health Officer 1, gina-finalize na sa Iloilo Provincial Health Office ang master list sa mga benepisyaryo para sa nainambitan nga programa. Base sa executive order ni Governor Arthur D. Picture Jr., mangin prioridad ang mga pamilya nga may undernourished nga kabataan o kung kabataan nga kulang sa bugat, putot, kag wasted. Ang pagpasulabi sa mga pamilya nga may undernourished nga kabataan ginaangot ni Governor Defensor sa iya programa nga Food Security and Nutrition, may titulo nga sipag at tiyaga siguradong pagkain tiyak at galing sa kalusugan. Ginsiling ni Marcelo nga ginkuha sang ang mga ngalan sa benepisyaryo sa master list sa Operation Timbang Plus 2024.
Ang Operation Timbang Plus, isa ka tuigan nga programa sa pagkuha sang bugat ug pagtakos sang kataason nga ginapatigayon sa National Nutrition Council agud mabantayan ang nutritional status sa mga kabataan nga nagaedad 5 tubtob 5 ka tuig panubo. Target sang lokal nga panguluhan sa probinsya nga mapatuman sa pinakamadali nga tion ang pag-roll out sa Benteng Bigas Meron na program. Ginatumod nga target sang implementasyon sa pagbaligya sang 20 kilos per kilo nga bugas sa mga benepisyaryo sa maabot nga July 15. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Sinapol ni Governor Arthur D. Pritchard Jr. kaupo na Civil Defense Cluster ginhambalaan ng 3 ka mga nagapanguna nga isyu sa probinsya pagtaas ang kaso sa dengue, update sa African Swine Fever. Sa hog industry sa Iloilo kagapagpanghanda sa ginapaabot nga tig-ululan. Ginpabaskog pa sa karon so ang case management sa Provincial Health Office patok sa dengue lakip na pagpasiguro nga may bastante nga test kits, IV fluids, kag hospital beds sa mga hospital kag health center sa probinsya. Hinmando man ni defensor ang padayon nga clean up drive para malikawan ang pagpangitlog sang lamok nga posible nagadala sang balatian. Sandig sa datos ng PHO, may 1,742 ka mga kaso sang dengue sa Iloilo kag siyam ang napatay karon nga tuig. Pinaanggid sa pareho nga period sang tuig 2024, 77% ang pagsaka sang kaso sini sang tuig 2025. Sa ASF naman ginpahayag sa Provincial Veterinary Office nga may 11.42% na pagtaas sa inventory sa baboy o kon 8,256 ka ulo. Padayon ang surveillance sa ASF Task Force sa mga kabanwahanan pantalan kag mga paluparan sa probinsya. Sa pihak nga bahin, ginpasiguro man sa Provincial Disaster Risk Reduction Management Office ang kapasidad sang opisina sa pagkatubang sa mga emerhensya. Sa Mayo 30, liwat nga magapatawag sang sinapol ang gobernador kaupod ang mga katapo sa Provincial Disaster Risk Reduction Management Council. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. National Defense Task Force balik loob ang Iloilo bilang Best Enhanced Comprehensive Local Integration Program Committee. Sa bilog na Western Visayas na ibaluan nga ang probinsya, nagpatuman sa madamo nga intervention, kaangay sang employment facilitation kag educational assistance para sa mga luyag pagpatuman sa tertiary kag technical education. Nagpatuman man ini sang duha ka ordinansa, ang Educational Reintegration Assistance Ordinance of the Province of Iloilo kag Kapatiran Educational Reintegration Assistance of the Province of Iloilo bilang dugang nga bulig sa ICLIP beneficiaries. Ang probinsya naghatag man sang gilayon nga bulig pinansyal pinaagi sa assistance to individuals in crisis situation kag nagakoordinate sa iban nga ahensya sang gobyerno para sa food kag livelihood assistance. Naibaluan nga sang 2024 may 26 ka anay rebelde ang ginatagan sa Joint AFP kag PNP Intelligence Certificate. Ang Iloilo Provincial Government nag-update sa ila ICLIP Committee kada tuig pinaagi sa Executive Order. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Regional Office 6 si PNP Chief Romel Francisco Marbil agud pangunahan ang launching sang PRO6 on top sa Campo Delgado kahapon nga adlaw, Mayo 27. Ang PRO6 on top ang isa ka programa nga makapasanyog pa sang tikang para sa innovation and technology sa kampanya sa seguridad sang kapulisan. Ginpangunahan man ni PNP Chief Marbil ang awarding sa mga outstanding PNP personnel sang Police Regional Office 6. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Duha ka student athlete gikan sa Western Visayas, bago nga record holder sa nagapadayon nga palarong pambansa. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Duha ka student athlete gikan sa Western Visayas ang nakabreak sang record sa nagapadayon nga palarong pambansa 2025. Record breakers ang Nico Villaran kag Josh Gabriel Salcedo ngalong sa bago nga record holders para sa athletics secondary boys. Si Villaran record breaker sa 110-meter hurdles sa time on distance nga 14.00. Ang aning holder sa 110-meter hurdles amo si Patrick Maria Onsos sa time on distance nga 14.68 sa 2010 nga gikan sa NCR. Samtang si Salcedo naman record breaker para sa discus throw. Na-break ni Salcedo sa time on distance nga 45.52 ang aning record ni Eric Gabriel Villanueva nga gikan man sa Western Visayas nga may time on distance nga 42.86 ang 2023. Para sa Bagong Pilipinas, Marian Grace Aranyata, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas
Pilipinas News. Webra nakakuha na sa 7 ka bulawan nga medalya sa nagapadayon nga 2025 palarong pambansa regular sport. Radyo Pilipinas. Kapalita nagapanumbalik si Marian Grace Erenia. Nakakuha na sa 7 ka bulawan ang Western Visayas Regional Athletic Association sa regular sports na nagapadayon nga palarong pambansa sa Ilocos Norte. As of 2:11 p.m. sa Mayo 27, may 7 na ka-gold ang Wibra, 5 ka silver kag 7 ka bronze. Sa 7 nga bulawan, 4 nakuha sa elementarya kag 3 sa sekundarya. Sanding sa overall tally, rank 3 ang rehiyon sa East sa regular sports. Nagapanguna ang National Capital Region nga may 16 ka gold, 10 ka silver kag 3 ka bronze, kag rank 2 naman ang Region 4A Calabarzon nga may 12 ka gold, 13 ka silver kag 7 ka bronze. Para sa Bagong Pilipinas, Marian Grace Ereniata, Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Na-depensahan sang kapiston hurdler ang iyang posisyon sa 100-meter hurdles sa 2025 palarong pambansa sa Ilocos Norte. Liwat nga nagdaog si Angel Villagracia sang Bulawan sa parehong hampang bagay nga iya manakuha sang 2024. Sunod sa Capiz Provincial Governor si Angel ang bumulutho sang Capiz National High School. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Nadugangan sa duwang kaso ng dengue sa Iloilo City. Sa ginpagawa nga datos ng Iloilo City Epidemiology and Surveillance Unit sa Morbidity Week 22 as of May 26, yara na sa 195 ang kabilugan nga numero sa dengue cases sa Iloilo City. Ginalakipan sa mga pasyente halin sa Barangay MBH Nova kag ubay sa Distrito Haro ang duha ka mga bag-o nga mga kaso. Padayon na ginapahanomdom sa City Health Office sa mga pumuluyo sa pag-obserba sang 4S strategy kag masangkad nga pagpanglimpyo agod mapunggan ang pagduging sang lamok nga carrier sang dengue virus. Sa 195 ka kaso, 193 naman ang naka-recover na isa ang active case kag nagapabilin nga isa ang napatay. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Wala basihan sa isang harassment ang pag-file sang kaso sa Crimes and Corruption Watch International batok sa pila ka opisyal sa Department of Public Works and Highways Region 6. Ini ang kauntan sang first statement ng ipagwa sang DPWH Region 6 batok sa akusasyon sang CCWI ang inbuyagyag ni Mr. Carlo Batalya, presidente sang grupo. Nanindugan ang ahensya nga sa nadigan nga tuig lang sa ginpasakaan man sang kasubong nga kaso sa anay DPWH Regional Director Nery Bueno, iban pa nga mga opisyal sa DPWH apang gin-dismiss ini isang Office of the Ombudsman bangod sa kakulang sang pamatuod kag ebidensya. Sunod sa DPWH Region 6, bisan wala ginapili nga observer ang CCWI sa public bidding. Sila ang ginpanugutan sa pagtambong sa proseso sa ngalan sang transparency. Nagapati ang DPWH nga isa ka malisyoso nga tikhang ginimo sang CCWI apang ila ginarespeto ang kinamatarong sang mga nagreklamo kay nagakabagay ila nga depensahan man sang ahensya ang reputasyon sang organisasyon kag mga empleyado. Matandaan nga lakip sa ginpasakaan sang kaso nga paglapas sa Republic Act 120091 o New Government Procurement Act, RA 9184 Government Procurement Reform Act, kag RA 6713 Code of Conduct and Ethical Standard for Public Officials, kag RA 3019 o Graft and Corrupt Practices Act, sang CCWI, Sanday DPWH 6 Director Saniboy Oropel, Robert Palmera, Randolfo Milo Santos, Alan Ray Pajimnaa, Roy Pakanan, Bernadette Betsy Oy, Mary Grace Bulaquinya Hatsuela, Marilo Zamora, Ormel Santos, Gladwin Ledesma, Roland Rainier Victorino, Ricardo Gutierrez. Sang DPWH Bids and Awards Committee lakip ang IBC International Builders Corporation. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Labing una na Urban Biodiversity Symposium o kon Bio Iloilo 2025 ginhiwat sa syudad. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Ang balita. Ako pasangkad pa ang hibalo sa naglaylayan nga sektor sa kung paano tipigan ang dunang manggat sa syudad sa Iloilo. Sa symposium ang ginhiwat sa Iloilo City Government General Officer of Chancellor University of the Philippines Visayas sa UPB Auditorium. Ginpangunaan ni Dr. Resurrection sa Dapas ang College of Art and Science UP Visayas ang pagtarakay sa mga importanteng impormasyon na hanungod sa urban biodiversity kag urban greening program. Lakip sa iya mga ginatarakay ang estado sa biodiversity sa Iloilo City, assessments of 3 communities, kag pagtipig sang mga public plaza subong man pag-identify sa native plants kag mga pispis na makita sa syudad. Ginainganyo man sa Dapa ang tagsaka lokal nga panguluhan nga suportahan ang tree planting activities
labi na pagtanom sa native trees sa mga open areas sa syudad. Ang Bayo Iloilo 2025 ang pinakaunang biodiversity forum na ginhiwat at mapasangkad ang pagpinurigay sa nagkalain-lain na sektor para matipigan ang biodiversity sa Iloilo City at maproteksyonan ang palibot kadungan sang ginatubang nga kauswagan. Para sa Bagong Pilipinas, General Bacquay, Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Suspendido na. Subong adlaw, Mayo 28, ang pagpatuman sa window period o kon pagpahanugot sa pagsulod sa 6-kilometer extended danger zone sang bulkan Kanlaon. Halin na lasay sa aga tubto balas 4 sa hapon. Suno sa Regional Task Force Kanlaon, sandig sa ginpagawa nga Kanlaon Volcano Bulletin sang DOST. Halin na 5 sang aga tubto balas 5 sang hapon sang Mayo 27, nakabalag sang 31 ka volcanic earthquake sang bulkan sulfur dioxide flux nga naglabot naman sa 1020 ka mga tonelada kag plume nga may kataason nga 700 meters. Dugang pa sang RTF Kanlaon kun ipaanggit sa mga nagliligad ang mga parametro nga hindi ang mahimo mangin palatandaan sang golpeada nga paglupok sang bulkan. Madumduman nga sining karon lang ginpatuman ang window period para panagutan ng mga residente nga makapanguma kag makaobras sang iban pa nga mga kinahanglanon nga aktibidad. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Sa iban pa nga balita, sanitary inspector sa Banwa sang Leon, Iloilo naghiwat sang entomological survey para sa dengue prevention and control. Radyo Pilipinas. Detalye sa balita ni Marian Grace. Naghiwas ang entomological survey ang sanitary inspectors gikan sa munisipalidad sa Leon, Iloilo para sa dengue prevention and control. Ginhiwat ang entomological survey sa Barangay Hamog Hines kung sa diin may classroom sang kaso sang dengue. Tinutuyo sang survey nga hibaloon ang ginapangitlugan sang lamok, matungod ang density kag species, takso ng entomological indices, i-assess ang risk level para sa dengue outbreak at suportahan ang vector control strategies kapareho sa targeted fogging, larviciding o community clean-up drives. Sa datos ng Iloilo Provincial Health Office as of Mobility Week 20, sininga 2025, lakip ang Barangay Hamog Hines sa mga barangay sa probinsya nga may clustering of cases o kung mga lugar nga may 3 o kung masobra pa sa kaso ng dengue sa 4 kasunod-sunod nga semana. Para sa Bagong Pilipinas, mga Grace Aranyata, Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Sa mga mayor nga programa ginatingwaan nga mapunduhan sang Plans and Program Section sa Department of Agriculture Western Visayas Planning, Monitoring and Evaluation Division ang pag-upgrade sa mga pasilidad kag kagamitan sa mga research outreach stations kag mga satellite stations sini. Sa usapang agrikultura ginpahayag ni Herbert Fernandez, Information System Analyst 2 sang DA. Nakabahin nini sa mga prioridad nga programa sa ilang opisina nga naka-pipeline sa Regional kag National Investment Program. Naibaluan diri sa Western Visayas ang ahensya may anong ka research outreach station kag 3 ka substation. Dugang pa ni Fernandez tiyon nga maprobahan dako nga bulig ini para maka-avail ang mga manguma sang goods kag services sa kada station. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Nagaserbe nga giya sa Department of Agriculture Western Visayas sa ila budget planning and strategic initiatives ang para sa masaganang Bagong Pilipinas 2024-2028 framework. Ang framework nagasanto sa agenda ni President Ferdinand R. Marcos Jr. Sunod kay Dr. Gina Borja, Project Evaluation Officer Force ang DA. Ang 4-year framework may 2 ka sectoral goals kag 10 ka estratehiya gud malabot ini. Dugang pa ni Dr. Borja ang ahensya sa idalom sa pagpamuno ni Secretary Francisco Tio Laurel Jr. nagainganyo sa transformative multi-year budget planning process. Naging disenyo para ma-maximize ang impact sa kabuhi sa mga manguma kag mahingisda sa pihaksang limitado lang nga resources. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Magating sa Negros Occidental Provincial Government kag Corazon Locsin Montalibano Memorial Regional Hospital sa pagdulong sang telemedicine sa mga Negrense. Ang telemedicine mo ang practice sang medicine pinagi sa electronic telecommunications technologies kaangay sang phone call, chat, ukon, short messaging services, audio and video conferencing agud madulong sa gyapon ang healthcare services apisar sa kalayoon sa tunga sang pasyente kag doktor. Bangod sa partnership ginalauman nga kapangayo na sang bulig medikal ang mga Negrense, partikular ang ara sa mga remote areas nga hindi kinahanglan magalin sa ilang mga puluyan. Ang partnership kabahin man sa pagsuporta sa Universal Healthcare 8-point action agenda sang Department of Health. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas
Pilipinas News. Oras sa Radyo Pilipinas alas 8:20. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Lagi nyo nabatihan ang detalye sa mga nagapangunang nga balita sa pagpangalagad sang Radyo Pilipinas News. Subong nga adlaw, Mayo 28, tuig 2025. Sa dugang pangabalita kag impormasyon, please follow, share kag like sa aton Facebook page Radyo Pilipinas Iloilo. Thank you sa aton mga FB Live viewers gawpod sa aton pagpangalagad. Ako nagid lamang inyo alagad ang inyo tagbalita Jinel Baclay. Maayong aga Pilipinas. God bless. Broadcast Service. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Iloilo, Radyo Pilipinas. 585 AM.